Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to gawin natin ang weekly horoscope for May 13 to 19 para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Cancer. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po ng video. And kung gusto niyo malaman kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo, sa dulo po ng video may link tayo dito. At paki-share na rin po siya sa mga social media accounts niyo and sa mga group chats niyo na rin po, kung maaari. Now, these are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung naghahanap po kayo ng private readings or spell works, message me po sa ating Facebook page. The link is nasa baba sa description ng ating video. And for those na gusto pong mag-support by sending donation, you can do it via GCash or Maya. The numbers at the bottom of your screen or pwede naman pong via join button or yung thanks button. Okay, Cancer. Kamusta ka? Tingnan natin. We have the Four of Wands and flexibility. Ay, day. But ito lang talaga yung masasabi ko ha. Hindi lahat ng gusto natin pwedeng umayon sa atin. Hindi dahil ito yung mina-manifest natin, ito yung gusto wini-wish natin, it will come to pass. May mga reasons din, may purpose bakit hindi hinahayaan ng universe ang certain things na mangyari o ma-achieve natin ang mga certain na bagay. Now, one example na pwede ko ibigay sa'yo is yung story ni King Hezekiel yata yon sa Bible, sa Isaiah. Sa Bible kasi isa siya sa mga good kings sa tinatawag. He ruled righteously, yun yung term. Ngayon, pinapunta ni God si Isaiah sa kay King Hezekiel para sabihin na yun, uy, sabi mo kay Hezekiel na kukunin ko na siya at ayusin niya na yung kailangan niyang ayusin. So, syempre, Prophet Isaiah, his a prophet, so he followed. Sinundan niya yung sinabi ni God. Sinabi niya kay Hezekiel na, oh, ito yung ganap. So, kukunin ka na. So, prepare what you need to, or fix what you need to fix. So, nung paalis na si Isaiah, nag-pray ngayon si Hezekiel na God, pahabain mo yung buhay ko, alalahanin mo paano ako naging mabuti. Well, God is a gracious God, so yung prayer sinagot. So, nagkaroon pa siya ng 15 years. Kung titingnan natin, oh wow, ang bait naman ni God. Ayan, blah, blah, blah. Pero, kung babasahin mo yung kwento after nun, kinonsider siya as a bad king na. Kasi meron siyang mga actions na ginawa, may mga naging scenario doon na hindi na naging maganda yung ginawa niya. So, ending, andoon na na-blunt siya or natag siya as a bad king. Kaya may mga bagay na hindi hinahayaan ng universe. Huwag mong questionin bakit hindi nangyayari 'to? Why is eto yung nasa structure na gusto ko, eh. Eto yung binabala ko, eto yung ninanais ko, eto yung mina-manifest ko. It's not happening because the universe is preventing something from happening kapag nakuha mo yon. May pine-prevent na hindi possible na magustuhan o puwedeng hindi maging magandang ending para sa'yo. That's the reason why hindi siya binibigay. Pero what's crossing you? Ano ba talagang nangyayari kasi? So we have here is yung Knight of Cups tsaka Time to Go. Dude, Cancer, it's time to let go. It's time na medyo kung kailangan natin mag-cut ng ties, gawin natin 'to. Kung kailangan natin na may mga kailangan tayong bitawan na pinanghahawakan natin, please do. Hmm. Kasi the past, yes, hindi natin 'to matatakasan ang nakaraan natin. Part na 'to natin, it's history kaya nga his story kung titingnan mo 'yun. Story natin 'to. So wala na tayong magagawa. However, the past can either may inspire us o puwede tayong i-pull neto para hindi tayo mag-grow. At the end, ikaw yung magde-decide kung ano yung magiging effect para sa'yo. Kung anong gagawin mo. Andun ba na
Magpapaka-down ka because somebody broke your trust in the past o gagamitin mo 'to para mas matuto ka sino yung pagkakatiwalaan mo susunod. Minsan kasi andun yung point na well, water element ka maintindihan ko. Andoon na ano, hinahayaan mo masyado minsan yung emotions mo ang manaig, yung nararamdaman mo ang mangibabaw. So, it's time na medyo bawas-bawasan natin yon. It's time na medyo iwaglit natin yon kasi hindi nakakatulong para sa'yo. And whatever yung mga nangyari sa past kasi isa sa mga nakikita ko dito, ano, eh, medyo may ano lumabas ito, eh, sa broken heart. So, broken heart puwedeng tiwala, broken promises, ang dahilan, time to move forward. Mahirap siyang gawin, pero kailangan. Tingnan natin yung desire card mo. Eight of Pentacles, Milk and Honey. Alam mo yung simple na nung gusto mo, yung parang masasabi din parang it's about prosperity, about abundance, providence, blessings. Yun lang naman yung hinihiling mo, eh. Kasi meron kang mga certain things in life na gusto mo ring ma-achieve. However, dun nga tayo babalik tayo sa unang card mo, hindi lahat nating ginugusto is makakabuti para sa atin. Hindi lahat ng ating inaasam, ibibigay ng sansinukob dahil nakikita ng sansinukob, nakita ng universe na imbes na mapabuti ka, puwede kang mapasama. Now, yung 8 kasi is about power. One thing kasi nakikita ko dito sa 8, you want ano, eh, parang easy come, yung madali mag-flow yung pera. Puwede naman yun. Pero ang question kasi ng universe dito, matured enough ka na ba para mangyari yun? O andun ba na kakainin ka nung senaryo na ang dami kong pera, puwedeng magbago yung ugali mo, ang dami ko nakikita ditong kaya eh, ng universe. Kasi wino-work on niya deep inside you. Alam yung to the point ano, to the point na inaayos gusto mo ng, um, ayusin ng universe yung ano, yung nangyayari within you muna. Kasi hindi puwedeng ano, eh, hindi puwedeng ibigay parang sa bata hindi ka puwedeng magbigay diyan ng, piu-piu kung hindi niya alam paanong gamitin, 'di ba? So, andun yung point na 'wag mong sundan yung example ni Hezekiah pala yung tamang pronunciation. 'Wag mong gayahin yung, example ni Hezekiah. Alam mo baguhin mo yung hinihiling mo. Go mo yung ano, siguro nakikita ko dito puwede mong hingin yung prayer of Jabez. Punta ka sa community tab, nilagay ko yung prayer na yun. So, tingnan mo kasi hindi lahat ng ginugusto natin na akala natin magpapasaya sa'tin, eh, magiging maganda ang epekto para sa'tin. Ano ba yung foundation mo ngayon? So, we have here the Ace of Pentacles tsaka Come to the Edge. Okay, so nai-gets ko naman. So, may iba sa inyo or siguro karamihan sa inyo na may Sun, Moon at Rising ng Cancer in terms of finances pero medyo nangangailangan talaga. Sino bang hindi? But this is what the card is saying. Ano ba yung mga bagay kasi na masyado mong pinaninindigan na puwede mo namang bitawan? Yes, understandable na meron kang image na inaalagaan, pero gaano ba kaimportante yung image na 'yan kapag may problema ka na in terms of the finances? Find a way to magkaroon ka ng tinatawag natin ng financial education. Yung mga ano ba yung balikan mo, ano ba yung mga minor things na pinagkakagastusan mo at doon na kinakain yung finances mo. Sample, natatamaan din ako dito. Example, 'di ba, yung mga bisyo natin, ayan. So, you need to level it down.
Oo, totoo na minsan, "Ay, kasi naman Aero yun na nga lang yung stress reliever ko." Sure ka bang stress reliever 'yan? O ikaw na lang, ikaw lang yung nagsasabi na stress reliever lang iyan, 'di ba? The cards are saying na yun yung foundation, eh. You need to have the financial education and financial knowledge. Papaano mo i-ha-handle ang isang bagay in terms of finances, the ins and outs of your money. Saan mo puwedeng ilagak 'to para medyo andun yung point na kumita ka habang andun yung pera, 'di ba? You need to expand your knowledge tungkol doon. Tingnan natin yung sa past mo. Ace of Cups and Loyal Heart. Well, some of you nakikita ko dito na hindi ko alam kung past 'to na recent or medyo matagal na past, that a lot of you almost fell in love with a person. Andoon na willing kayo to take another risk. Siguro kaya nga lumabas dito yung broken heart. Kasi hindi natupad yung yung inaasahan niyo, yung gusto niyong mangyari, hindi yung naganap. Siguro babalikan natin yung sinabi ko nga yung ewan ko nabanggit ko na sa'yo 'to, yung napanood kong movie. Sabi nung kay Vin Diesel yun, eh. Sabi nung babae sa kalaban niya, "Dalawa lang yung puwede mong makontrol sa mundo, yung iniisip mo tsaka reaksyon mo. The rest, hindi mo na makokontrol." So, yun yung isang bagay hindi, siguro gustong ipaalala sa'yo ng universe, oo, andoon na puwedeng maganda yung plan mo, pero hindi hindi kasi nakita ng tao or nung mga tao nung iba na maganda yung gusto mo. Dito yung pinapaalala sa'yo ng universe na you need to also make sure na alam mo, yung magiging flow. Alam mo dapat yung kumbaga yung lugar mo din, alam mo kung ano yung siyempre it's a ikaw yung nag-decide din, eh. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Ako nga gan'to, gan'to, gan'to." Unless na siguro pinilit ka, but at the end of the day, kahit pinilit ka, it's still your decision. Hindi ko sinasabing kasalanan mo, but this is what the card is saying, learn whom to trust. Matuto ka kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Kung magtitiwala ka, gaano kalalim yung tiwalang ibibigay mo, okey? Tingnan natin 'to yung possible future na ikaw. So, we have here the devil and TikTok. Ayun nga, buti naman na yung pinili mo 'to. Okey, ito yung card. The devil is associated to sa zodiac sign na Capricorn. Si Capricorn is about the house of career. TikTok, so it's about time. Well, andun yung point na marami sa inyo parang, magfo-focus na lang ako sa career ko or sa business ko or kung ano man yung pinagkakaabalahan niyo sa buhay. Andoon na dun ko na lang ilalagak yung sarili ko, dun ko na lang ibibigay yung panahon ko. Walang masama dun kasi at one point in my life ginawa ko rin siya. Then when we have a very serious problem sa family, ginamit ko yung trabaho ko bilang paraan para takasan saglit. Kahit sa loob ng 9 hours ng shift ko, dun ko muna finocus. Paglabas ko na lang saka ko siya iniisip kung ano yung gagawin ko, anong solusyon, papaano ako hahanap ng paraan. Hindi ko 'wag mong hindi yung point ng gagawin mo, hindi mo hahayaan kung ano yung nararamdaman mo, nakikita mo nangyayari, yung mga ganap sa paligid mo, hindi mo hahayaan na lamunin ka nun or maapektuhan ka nun. You will not allow it to happen. And gagamitin mo yung work as a way for you na kahit saglit dun muna yung isipan mo. Alam mo yung naging magandang effect nun sa'kin, sayang lang kasi ano, muntik na ako ma-promote dun sa time na yun, sayang lang. Um, Andoon na use that pressure, gagamitin mo yung pressure sa paligid mo para ilabas yung best mo. Gagamitin mo yung gulo para yun yung parang mag-drive sa'yo. Parang yung mga agila, usually ang ginagawa nila, yung mga ibon kapag may bagyo yung ibang ibon nagtatago, umiiwas sila sa bagyo o sa malakas na hangin. Ang mga agila hindi. Ang ginagawa nila, susuungin nila yon. Lalabanan nila yung bagyo hanggang gagawin nila, aangat sila ng aangat. Tas gagamitin nila yung lakas ng bagyo, yung hangin ng bagyo, para mas makalipad silang mas matayog,
mas matagal kasi hindi na kailangan magkakampay-kampay ng pakpak, magga-glide na lang sila dun sa lakas ng hangin. So they're going to use it as a way para to be the best of who they are or mas malayo pa yung mga puwedeng marating nila. Ano ba yung physical environment mo? Ayan, napuwing pa ako. Tingnan natin. So we have here the strength and truth be told. Well, prayer is ayun siguro ma-suggest ko, prayer is a very, powerful tool. Kaya nga isa sa mga yung isang prayer 'di ba, the Lord's Prayer, "Thy will be done." It's a very powerful statement. Now strength kasi this is associated to Leo, the zodiac sign Leo. So andoon na it's about your passions, creativity. Andoon na parang ayan, some of you are parang feeling niyo constrained kayo, hindi niyo magawa yung or mailabas yung best niyo kasi parang limited yung puwede niyong gawin o sabihin natin yung roles niyo o yung responsibilities o yung duties niyo, hindi siya enough para mailabas mo yung capacity mo, para makita yung kaya mong gawin. Now with the card of truth be told, just continue doing sabi nung card. Continue doing what you need to do. Kasi magkakaroon ng moments na puwede kang mag-step up. Magkakaroon ng moments na puwede kang makapagsalita, makapag-share ng nakikita mong siguro sabihin natin kung sa work process improvement o kung sa bahay, ano yung puwedeng mga tipid tips, ayan. Tipid tips ni Mojay, mga gano'n. May timing do'n, okey? And right now, you need to ask na parang bigyan ka you can pray, you can ask for patience, you can ask for the universe na palawigin pa yung understanding mo, pahabain yung pasensya mo, and more importantly, bigyan ka ng opportunity at the right time. So, at maintindihan mo na, "Ay, chance ko na 'to." And then, grab the opportunity. Tingnan natin yung ano mo, emotional environment. Hangman and observer. Well, in fairness, madami sa inyong medyo natuto na in terms of ano yung um, mga dapat yung iwasan, wag niyo na hindi niyo na kailangang gawin. And kung tama yung naalala ko sa mga previous readings nyo, na may mga individuals or events na kailangan medyo lumayo-layo ka o sabihin natin bawas-bawasan mo yung connection mo or better yet, i-cut off mo na talaga. Kasi andun yung point na the universe is also showing here with the card of the hangman. Kung naalala yung tama ko, this is about connected to the planet, Saturn, kung tama ako. So, andun na pinapaalala ng card na 'to na Saturn kasi is about transformation. Andun na you need to look at things from a different perspective na hindi kasi dahil yun nga, yun yung balikan sa una mong card na hindi dahil mina-manifest natin ibibigay na kasi nga puwedeng nakikita ng universe na hindi yon ang kailangan mo. So, with the card here sa emotions mo, andoon na ang lumalabas sa card sa observer na you need to also learn papaano mong makita yung mga bagay, ma-appreciate yung mga bagay from the perspective, from the view ng universe. Andoon na kailangang medyo bagu-baguhin natin yung ating ideology, as in may maraming babaguhin in terms of your emotions. Andoon na matututo ka na rin na medyo not totally isasara mo yung pinto ng pagtitiwala, pero na mas marunong ka na medyo mas kumilatis. Mas matututo ka na medyo mas makinig, matututo ka na medyo mas mag-obserba, at alamin yung mga kwento sa likod ng mga storya nila. Tingnan natin 'tong hopes and fears. Okay. So, judgment and deep knowing. Well, judgment. Kumusta ko ang sign na associated dito or planet. Judgment, something na walang babalik. Well, in this case, something na nandyan ang tatanggalin. You're hoping na parang sana sila na lang mag-walk out sa life ko. Sana sila na lang yung umalis kusang umalis, mga gano'n. O kaya sa kung kunyari Facebook, sana sila na lang yung mag-unfriend.
Kasi pinoprotektahan mo yung pride mo, eh, na ayaw mong mabalikan, ayaw mong, masabihan or something like that. Pero andun kasi na with the card of the deep knowing, alam mo na a lot of things has ended. Parang may mga bagay from the past na hindi na puwedeng ibalik. Nagho-hope ka sana na magkaroon ng reconnection. Nagho-hope ka sana na magkaroon ng mas maayos na siguro puwedeng closure or mas maintindihan mo ano ba yung naging pagkakamali mo. But based on partida layo ko sa medyo malalayo. Very light naman siguro mga 15 meters from the highway. Lakas 'no? Ewan ko narinig niyo? Nagmamadali, CR na CR na. So, ayan balik tayo dito. So, based on your yung with the deep knowing, andun kasi na you observed na, eh. Nakita mo na parang with the card of the observe, karugtong niya sa deep knowing, andun na parang okey na, kahit hindi na, parang this is it na, puwede na 'yan or this is what happened na. Yung sinasabi na yung that it is what it is, yun na at wala na yun na yung nangyari, so yun na yun. So wala na tayong wala ng magagawa, wala na. It's something na yun na yun. So andoon na with the card of judgment, ikaw na lang yung kusa talaga. Unti-unti magfe-fade away ka na lang, unti-unti, iiwanan mo na lang or unti-unti, bahala si Batman. So, kaya siguro nagfo-focus ka na rin magfo-focus ka na lang din sa work mo kung saan magbe-benefit ka pa, 'di ba? And matatanggal mo yung utak mo doon sa mga bagay na hindi mo na dapat masyadong iniisip. Your possible future is the Page of Wands, tsaka si A Change in the Wind. Hmm. So, Page kasi sa younger female energy 'to, and Wands is about fire, about her passions. Now, change in the wind, you really need to do a prayer talaga. You need to ano, yung gusto ko sinabi sa'kin ng dati, pray for your actions and let your actions be within your prayer. Kasi andito na medyo magtitigas-tigasan pa rin tayo ng ulo, Cancer. Andun yung punto na hindi mo pa rin masyadong bibigyang pansin yung sinasabi ng cards. Yes, tama naman na nagfo-focus ka sa work mo, pero when it comes to your emotions, it will take some time bago mo talaga ma-heal 'to because hindi ka agad magde-decide, eh. Andito na parang iba sa inyo gagamitin yun, um, ipu-push niyo pa rin yung gusto niyo. Ang kinakatakot ko lang is yung baka maintindihan mo yung leksyon na gustong ituro ng sansinukob, kaso in a hard way nga lang. So, again, your future is still a flux, nababago 'yan, do the right decision. Do the prayer of Jabez. So, I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At pa-share na rin po ito sa mga social media accounts nyo, including your group chats. And guys, kung naghahanap kayo ng spellworks or private reading, pwede nyo po ako i-message sa ating Facebook page. The link is nasa baba sa description. And sa mga gusto pong mag-support by sending donation, you can send via GCash or Maya. The number is at the bottom of your screen or using the join button or the thanks button. So Cancer, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from Latin at Benguet, keep safe and goodbye for now. Thank you.